Good day, everyone. Once again, I am Mieta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, we're going to tackle our titled, our devotion talks about God's theater. And our scripture is Genesis chapter 37, verse 5 to 8. So, NIV version, Joseph had a dream, and when he told it to his brother, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my chef rose and stood upright, while your chefs gathered around mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. ASND version, minsan ay nanaginip si Jose. At nang ikwento niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa nilang kinasuklaman si Jose. Sinabi niya, "Makinig kayo sa aking panaginip. Kami raw ay nagbibigkas ng mga bingkis sa bukid. Nang bigla na lang tumayo ng tuwid ang aking bigkis, at ang iyong mga bigkis ay pumalibot ay yumukod sa akin." Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, "Ibig mo bang sabihin maghahari ka sa amin o magliligtas ka sa amin?" Lalo nilang kinasuklaman si Jose dahil sa kanyang panaginip at mga sinabi niya. So, yung video po na ginawa ni Pastor Russell ay tungkol sa kung paano tayo naging aktor sa teatro ng Diyos o sa theater ng Diyos. Ang buhay natin ay parang isang dula na may iba't ibang yugto, may mga panahon ng paghihintay, mga pagsubok at wakas ng katuparan. Ang kwento ni Jose ay isa sa magandang halimbawa ng tema na ito. So, yung first teaching po natin is yung there is a waiting time from vision to reality. 'Di ba, nang pinangarap ni Jose yung kanyang magiging kinabukasan, hindi agad ito natupad kasi merong mahabang panahon ng paghihintay at maraming karanasan bago niya narating ang kanyang pangarap. So, ah, dito tinatalakay na kahit kapag nangangarap tayo, syempre hindi naman agad-agad nabibigay 'yan. Kunwari, nangangarap ako maging beauty queen, gano'n. Pero dahil nga hindi pa 'yun yung tamang right or hindi 'yun yung plano pa ni God sa akin na gawin, hindi talaga matutupad 'yan. Kumbaga may mahabang proseso 'yan bago maibigay sa'yo or bago i-direct sa'yo ni God. Dahil nga 'di ba, nandito tayo sa mundo ng si God ang direktor natin. So, yung pangalawa naman is, waiting may involve trials and hardship. So, totoo naman to kasi 'di ba sa panahon ng paghihintay natin, nakaranas si Jose ng maraming pagsubok tulad ng pagkakainggit ng kanyang mga kapatid. Kasi syempre may naginip siya na magiging hari siya, 'di ba? O syempre maiinggit yung mga 'yan, 'di ba? Tapos pagbebenta sa pagka-aalipin at pagkabilanggo, 'di ba? Ang mga pagsubok na 'yan ay bahagi ng paghubog ng kanyang karakter. So, tulad nung tinalakay natin kahapon, June 11, is binibigyan lang ni Lord si David, tsaka si Jose ng mga pagsubok para mas lalo silang lumakas yung loob nila at maging mabuting tao sila katulad ni God. Kumbaga makuha nila kung anong meron yung ating Panginoon na puso. Ganon. So, yung pangatlo naman is, we are actors in God's theater. So, dito naman, tayo ay yung mga aktor sa teatro ng Diyos. Kung saan siya ang direktor, ay yung sinasabi ko po kanina. Mayroon siyang magandang plano para sa ating buhay at bawat karanasan natin ay may mga layunin sa kanyang kwento. So, yun nga, 'di ba? Halimbawa ko nga po is yung pagiging beauty queen ko. So, dahil hindi pa nahuhubog totally yung inner self ko, kumbaga mahiyain pa rin po ako, ganun. So, parang binibigyan pa ako ng time ni God or ng mga
experiences para mas lalong mahubog yung pagiging beauty queen ko, gano'n. Kasi tulad nga ng sabi ko, si God yung ating direktor. Siya yung nagpaplano ng mga purpose natin, kung para sa atin ba 'to at kung hindi, ay yung sa pagsubok na gagawin natin, gano'n. So, yung next naman po na tatalakayin natin is yung application. So, yung first application po natin is Dream God's Dream. So, 'di ba katulad po ni Jose, mahalagang magkaroon po tayo ng pangarap na galing sa Diyos. Ang mga pangarap na ito ay magbibigay sa atin ng direksyon at layunin. So, yun nga po, kung pinapangarap po natin yung pangarap sa atin ni God, so magiging maganda po yung kakalabasan natin. Kung gusto ni God na maging architect ka, then you should do efforts din para po masuklian din yung plano na ginagawa sa'yo ni God. And i-surrender mo lang yung faith mo kay God, and siya nang bahala sa future mo. So, yung pangalawa naman po na ating application is endure trials and hardship. So, dito naman po, tanggapin natin na ang mga pagsubok bilang bahagi ng mga plano ng Diyos upang tayo ay mahubog at maging handa sa malaking layunin. So, yun nga po, example na lang po natin, yung isa kong classmate or ako, gusto kong maging secretary ng school. Pero ang vision ni God or yung nakikita niya sa'yo is magiging presidente ka ng Pilipinas. Ganon. Ganon yung mga thinking ni God. Kaya we should trust Him, and we should surrender our trust to Him. So, yung last naman po na application is play our role in God's beautiful story. So, dito po, gampanan natin yung mga tungkulin sa kwento ng Diyos na may pananampalataya at pag-asa, faith and hope, na naniniwalang ang lahat ng bagay ay gumagana para sa ating kabutihan. So, si God, hindi tayo ipapahamak po. Yung mga plano niya, siguro may mga times din na meron tayong mga pagsubok. Yun po yun para ma-experience natin, and kapag na-experience po natin, tayo po mismo yung kukusang loob na pumunta sa Kanya, mag-pray sa Kanya, at humingi ng tulong sa Kanya. So, yung last naman po natin is yung discussion. Our discussion is, why should we trust God as He directs our story? So, for me po, dapat tayong magtiwala sa Diyos habang Siya ang namamahala sa ating kwento, dahil Siya ang may pinakamagandang plano para sa ating buhay. Katulad ng mga aktor na nagtitiwala sa kanilang direktor, dapat tayong magtiwala na ang bawat bahagi ng ating karanasan ay masaya o masakit, ay may mga layunin at bahagi ng mga malaking larawan na ipinipinta or idinodrawing ng ating Diyos para sa ating future. Ang ating pananampalataya at pagtitiis ay magbibigay daan sa atin upang makita ang katuparan ng Kanyang mga pangako sa tamang panahon. So, lagi ko pong sinasabi na trust and keep patient, kasi kapag nagtitiwala tayo sa Diyos at nananatili tayong matyaga sa pag-iintay sa Kanya, alam natin na ang Kanyang time is perfect para sa mga plano niya sa buhay natin. So, syempre, dapat stay connected pa rin po tayo kay God through prayers and sa pakikinig or pag-aaral ng Kanyang salita. Dahil ito po ay nagpapatibay sa atin ng relasyon kay God na magbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. And lastly, learn from every experiences, kasi kailangan natin magsikap at matuto na mula sa mga pagsubok na dinaanan natin, like yung mga obstacles na dapat matuto tayong tumayo sa sarili nating paa kapag tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Kasi si God, binibigay niya lang yun sa atin para mahubog tayo, para
mas lalong lumalim yung pananampalataya natin sa Kanya. And 'di ba sa ganung paraan po kasi 'di ba makakasigurado tayo na ang bawat takbang natin ay naaayon sa plano ng Diyos at ang ating karakter ay nahuhubog ayon sa Kanyang kalooban. Yun lamang po, maraming salamat.